tayo magsiwala. Yes, Lord God. Yes, Lord, we thank you, Lord God, for tonight, Lord God, and Lord, as we gather, Lord God, may you be pleased, Lord God, sa aming pag-awit, Lord God, at pagsamba sa iyo, Panginoon, Lord God. Na Lord, ito ay maging kagalakan, Panginoon, sa iyo, Panginoon, Lord God. And Lord, bless mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Ayan po. Habang tayo po ay kumakanta, pwede po tayong mag-ikot. Lalo na po, nandito ang Sun Valley. Pasko, tayo naharuli upang ipahayag si Jesus ay sinisila. Tayo'y naghahanda upang ipagdiwang kapanganakan-Nya. Kaligtasan ng lahat ng Kanyang inalay, ito ang pag-ibig ng Diyos. Pasko, Pasko, isang regalo ng ating Diyos. Si Jesus ang daan sa kaligtasan dinuman. Pasko, oh Pasko, isang regalo ng mundo. Ang liwanag na dulot niya sa buhay ng bawat isa. Sa tuwing Pasko, tayo naharuli upang ipahayag si Jesus ay sinisila. Tayo'y naghahanda upang ipagdiwang kapanganakan-Nya. Kaligtasan ng lahat ng Kanyang inalay, ito ang pag-ibig ng Diyos. Pasko, oh Pasko, isang regalo ng ating Diyos. Si Jesus ang daan sa kaligtasan dinuman. Pasko, oh Pasko, pinagdiriwang ng buong mundo. Ang liwanag na dulot niya sa buhay ng bawat isa. Pasko, oh Pasko, isang regalo ng ating Diyos. Si Jesus ang daan sa kaligtasan dinuman. Pasko, oh Pasko, pinagdiriwang ng buong mundo. Ang liwanag na dulot niya sa buhay ng bawat isa. Pasko, oh Pasko, isang regalo ng ating Diyos. Si Jesus ang daan sa kaligtasan dinuman. Pasko, oh Pasko, pinagdiriwang ang buong mundo. Ang liwanag na dulot niya sa buhay ng bawat isa. Ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon naman po ay basahin natin ang salita ng Diyos sa Lucas 1:26-38. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Dadapwat, siya'y totoong nagulumihan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bait kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki."
At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, narito, ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Matthew 1:18-25. Ang pagkapanganak ngang kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim. Dadapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph
Let earth receive her King. Let every heart prepare him to. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Join to the earth the Savior rings. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and peace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love. Oh, magsaya at magdiwang, pagkat sinilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya ating buksan ang puso ng puso nagmamahal. Oh, magsaya at magdiwang, pagkat
pwede na po tayong tumayo para mag-worship sa Lord. Silent night,
dawning of a new day. One holy night, the cross is high, the stars shining ever so bright, preparing the birth of Jesus our Lord. Come, let us worship the Lord and declare Jesus is Messiah. He is Savior and Lord, who reigns forevermore. Come, let us worship the Lord. One glorious night, the Son of God from heaven came into the world to offer salvation and a new birth. One glorious night, God willed to make known the riches of this mystery. Christ in us, the hope of glory. Come,
Dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, Lord. Lord, ikaw ang manguna sa gitna namin, Panginoon, Lord God. Patuloy ka magsalita, Lord God, sa bawat isa na naririto, Panginoon, Lord God. Na maitas ka namin, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord God, at sinasamba ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord God, and bless your name in Jesus' name. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. At tayo ay nasa unang gabi ng ating 3 gabi ng sambang gabi. Ang daming gabi, no? At pwede nyo bang batiin ang inyong katabi ng magandang gabi? Praise God, praise God. At talagang simula na ulit ng Kapasko. Actually, September pa talaga nagsimula ang Kapaskuhan. Pero ngayon po ay talagang simula na. No? At December na. Kaya Merry Christmas na rin po at Happy New Year. Yan, praise God. At tayo po ay gaya nga po na nasabi ko kanina, ay unang gabi ng 3 gabi ng sambang gabi. At nais po natin na pag-usapan ang patungkol sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya po ang sentro ng gawaing ito. At ang pinamagatan ko po ang mensahe sa gabing ito na Jesus ang anak ng Diyos, Jesus the Son of God. At kung kayo po ay may Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia. Juan, kabanatang 1, John chapter 1. At magsisimula po ako sa verse 1 hanggang 3. Ang sabi po doon sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Sa Tagalog po ang sabi, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. At wala pong ibang pinatutungkulan ang verse po na ito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po doon sa simula ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. And the Word was God. Ang Panginoong Hesukristo po, yung salitang iyon. Siya po yung Word of God. Ang Panginoong Hesukristo. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Naroon siya sa pasimula. Atin pong binasa kanina yung John chapter 1, in the beginning. At alam natin sa Biblia, meron rin po sa Genesis, ay makikita natin yung parehong katagang iyon, in the beginning, sa pasimula. Sabing ganon, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At makikita natin sa John na doon pala sa Genesis na yon, naroon na ang Panginoong Hesukristo. Hindi po nagsimula ang Panginoong Jesus nung siya ay isinilang 2,000 taon na ang nakalipas. Mula pa sa simula, naroon na ang Panginoong Jesus. At siya nga po, sabing ganoon, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus naroon sa paglikha. Siya ang ang manlilikha. At ang sabing ganoon, siya ang ilaw. Siya ang ilaw. Siya ang buhay. Ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Christ is the light of the world. At gaya nga po na nasabi ko kanina, napakaraming liwanag. Doon pa lamang po sa ating, sana po hindi tayo masunog, no? Yan po ay, Christmas light. Pero, yan po ay kahit na maliit na liwanag, kapag nilagay mo po sa pinakamadilim na kadiliman, magliliwanag pa rin po.
ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lang siya physical na liwanag. Nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, let there be light. Wala pa pong araw noon, pero meron ng liwanag. Kasi naroroon ang Panginoong Hesukristo sa pasimula pa lamang. Siya po ang liwanag ng sanlibutan. Ang sabi niya sa Juan 8 at 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman kung hindi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kaya meron ba sa atin dito sa mga oras na ito, alam mong lumalakad ka sa kadiliman, maaaring nasa liwanag ka sa pisikal o sa literal, ngunit sa iyong kalooban, ikaw ay nasa kadiliman. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang ilaw, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Purihin ang Panginoon, ito po ay pangako niya na kung tayo ay susunod sa Kanya, hindi tayo magagapi ng kadiliman. At ako po ay magpapatuloy sa John chapter 1, verses 10 to 13. Sa verse 10, ang sabi po doon, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya ng Panginoong Hesus po. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat na maging anak ng Diyos, hindi ipinanganak sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kung hindi ipinanganak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo po ang anak ng Diyos. Siya ay dumating dito sa mundo upang iligtas ang kanyang sariling nilikha. Nilikha po niya ang mundo at siya'y nagpakumbaba sapagkat doon po sa mismo niyang nilikha, doon siya nagpailalim. Siya po ay naging tao. Bilang pagsunod sa Ama, natagpuan po siya bilang isang sanggol. Yun po ang ating sineselebrate tuwing Kapaskuhan. Siya po ay naging isang sanggol. Ang Panginoong Hesukristo ay mapagpakumbaba. Sinunod niya ang Ama maging sa kamatayan sa krus. Pero ang malungkot po na realidad, gaya ng sinabi natin kanina, siya ay pumunta sa kanyang sa sariling kanya, ngunit hindi siya tinanggap. Yun po ang malungkot na realidad. Gaya nga po ng nakikita natin minsan o madalas. Tayo pong lahat ay nagse-celebrate ng holidays, pero hindi po lahat ay nagse-celebrate ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Alam po natin iyon kapag tayo po ay tumitingin sa telebisyon o sa social media. Minsan nakakalimutan yung mismong nagse-celebrate ng birthday. No? At tayo po ay busog na sa handaan at sa pagkain at sa lahat ng Christmas party, hindi man lang natin nakausap yung mismong nagbe-birthday. Hindi po nagbe-birthday ang Panginoong Hesukristo araw-araw, pero sino po ba ang diwa ng Pasko? So, yun po ang malungkot na realidad. Hindi po tinatanggap ng mundo ang Panginoong Hesukristo. Hindi po nila siya nakikilala bilang anak ng Diyos. Kahit nung kanyang kapanahunan, sa gitna ng mga himala, maraming napalayas na masamang espiritu, maraming pilay ang nagkaroon muli ng kakayahang maglakad. Maraming bulag ang nakakita, pero hindi po siya tinanggap ng kanyang bayan. Nung siya po ay nagtanong, ang sabing ganon, who do people say I am? Ano ba ang tingin sa akin ng mga tao? Sino ba ako? Sa tingin ng mga tao, ang dami pong sagot. At kahit sa panahon natin, maraming sagot. Pag tinanong mo, sino ba si Jesus sa'yo? Para sa'yo, sino ba si Jesus? Ang iba po, siya po ay katang-isip. Siya po ay fairy tale. Siya po ay isang alamat. No? O, sa iba naman po, siya ay isang mabuting tao. Siya po ay totoong na buhay, pero mabuting tao lamang siya. At ang iba naman ay magsasabing propeta. Isa siyang propeta. Sa panahon natin, minsan ginagawa nating genie ang Panginoong Hesukristo. Kapag may gusto tayo, lumalapit tayo sa Kanya. Pero kapag sobra-sobra na tayo, nakakalimutan na natin siya. Pero nang tanungin ng Panginoong Hesus si Pedro, pero ikaw, Pedro, sino ba ako sa tingin mo? Ang sabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. You are the Messiah,
the Son of the living God. At sabi po ng Panginoon Jesus, walang ibang tao na nagsabi sa inyo ito, kundi ang Ama. Ito ay kapahayagan lamang mula sa Diyos Ama. Hindi po ito mauunawaan ng sanlibutan. At tayo rin mga kapatid, talagang dakilang biyaya lamang ng Panginoon kung makikilala natin siya bilang anak ng Diyos at Mesiyas. Kung talagang maniniwala tayo, 2,000 taon na ang nakalipas, ang Diyos ay nagpakumbaba at natagpuan sa anyo ng isang sanggol. Yon ang isang malaking himala, ang pagpapakumbaba ng Diyos upang iligtas ang kanyang nilikha. Ito po ay divine revelation. At ang sabi ng binasa natin kanina, sino mang tumanggap sa Kanya, as many as received Him. Sino mang tumanggap, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po ang pagiging born again. Sapagkat pwede tayong maniwala lamang na merong Jesus na naroroon sa krus. Ngunit ang sabi, tinanggap mo ba siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Nakikilala mo ba siya bilang anak ng Diyos? Christ, the only begotten Son of the Father. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo rin po ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, mayroon kang buhay na walang hanggan. Sabi po, sa pagtatapos, tutuloy ko sa John chapter 1, verse 14. Ang sabi po doon sa John chapter 1, verse 14, at naging tao, o laman, naging tao ang salita, at tumahang kasama namin. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian, kalwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At si Juan po, si Apostle John, ang nagsulat nitong Gospel according to John. Siya po ay saksi, siya ay witness, siya ay testigo. Ang sabi niya, sa English po hindi natin masyadong makikita. Ang sabing doon, and the Word became flesh and dwelt among us. Pero sa Tagalog, ang sabi niya, naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ibig sabihin, 2,000 years ago, naroroon siya. Nakita niya mismo ang Panginoong Hesukristo na naging laman, ang anak ng Diyos na naging tao. At sabing ganon, nakita namin. Ito po ang patotoo ni Apostol Juan. 2,000 years ago, ako ito, totoong buhay na si Juan. Nakita ko mismo ang Panginoong Hesus. Nakita ko ang kalwalhatian niya. Kalwalhatiang gaya ng satanging anak ng Diyos Ama. Siya po ay patotoo, witness ng kalwalhatian ng anak. At sabi pong gano'n, na gaya ng kalwalhatian ng Diyos Ama. Sapagkat kapag nakita po natin ang Panginoong Hesukristo, ang sabing gano'n, nakita na natin ang Ama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga po, yon ang dakilang himala at kabutihan ng Panginoon. Paano natin makikilala ang Diyos? Marami po ang tinatawag nila na naniniwala na mayroong Diyos, pero hindi sila naniniwala na kaya siyang makilala. Alam nila, merong lumikha. Hindi pwedeng aksidente ang lahat ng ito. Pero paano kung makikilala ang Diyos? Mga kapatid, ito ang patotoo ni Apostol Juan. Sabi niya gano'n, naroroon kami nang dumating ang anak ng Diyos at naging tao. Naroroon kami nung siya ay naroroon ang kanyang kalwalhatian. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian na gaya ng kalwalhatian ng Ama. Kaya nga po tayo ay nagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Praise God! Alam niyo ba ang Pilipinas ang may pinakamahabang panahon ng Kapaskuhan? September pa lang lumalabas na si Jose Marichan. Ang iba pa nga po, August pa lang, sumisilip na siya. Pero alam nyo, napakalaking biyaya nun sa atin mga kapatid, na naaalala natin ang kapanganakan ng Diyos. This is why we celebrate today, sapagkat naging tao ang salita at tumahang kasama natin. Siya po, ang sabing ganon, kagaya ng binasa kanina ni Sister Kilet, siya si Emmanuel. God is with us. Ang Diyos ay kasama natin. Yun po ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel. God is with us.
Kaya nga, mga kapatid, nawa, ibigay natin ang papuri at pagsamba na karapat-dapat sa anak ng Diyos. Kapag ikaw ay humarap sa anak ng Diyos, puno ng kalwalhatian, ano kaya ang maihahandog mo sa Panginoon? Ang iyong buhay bilang isang buhay na pagsamba. Nawa, maging realidad po sa atin ang mga bagay na ito. Nung naghandog po ang mga wise men, ang mga pantas sa Panginoong Jesus, isa po sa mga ibinigay nilang regalo ay ginto. At sa loob po ng 3 araw ay yun po ang ating tema. Sa gabing ito po ay ginto. Kaya makikita nyo po, meron po tayong gold, at kung ano pang mga gold. Ang ginto po ay simbolo ng pagiging Diyos, deity, divinity. Kaya nga, sa gabing ito ay ipagdiwang natin ang anak ng Diyos na dumating sa mundo upang magbigay ng buhay at liwanag. Kung wala si Kristo, mga kapatid, kahit gaano pa karami ng Christmas lights ito, magiging madilim ang ating buhay. Pero dahil naririto ang Panginoong Jesus at tayo'y mga tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pananampalataya, nagkaroon ng liwanag ang ating buhay. Ang Panginoong Jesus ay naparito upang magbigay ng buhay at liwanag. At tayo rin po ay idalangin natin na ang ating Panginoong Jesus, ang Emmanuel, patuloy na samahan tayo araw-araw at maghari sa ating mga puso. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ako po ay mananalangin at pagkatapos po nito ay mayroon po tayong aawitin na bagong awitin atin pong pagsamba sa Panginoon. Ialay natin ang ating buhay bilang mga buhay na handog. Hallelujah. Panginoon, salamat o Diyos. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Wala kaming ibang pinagdiriwang kundi ang Panginoong Hesukristo na dumating dito sa mundo, Panginoon, bilang pagsunod sa kanyang Ama upang magbigay ng buhay at liwanag sa sangkatauhan. Salamat o Diyos, salamat Panginoon sa ilaw, sa liwanag na ibinigay nyo sa amin. Kami dati na bubuhay sa kadiliman, Panginoon. Walang pag-asa, malabo ang hinaharap, Panginoon. Di namin alam ang aming gagawin. Nawawalan kami, Panginoon, ng pag-asa para sa kinabukasan. Ngunit dumating kayo, Panginoon. Inabot nyo kami, O God, sa gitna ng aming mga kasalanan at karumihan, Panginoon. Naroon ang inyong pag-ibig. Kayo'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay patawarin sa aming mga kasalanan ng minsanan, Panginoon. Magbigay ng buhay na walang hanggan, na tunay nga magkaroon kami ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Salamat, salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat, O Diyos, at handog namin ngayon, Panginoon, ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa nag-iisang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Panginoon, naririto ang aming mga buhay, Panginoon. Minsan pa aming isinusuko sa inyo, O God. Ano ba ang aming maihahandog, Panginoon? Lord, wala kaming pwedeng ihandog sa inyo, Panginoon, kundi ang aming buhay, O God. Ang aming buhay bilang aming pagsamba sa inyo, O God. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy kayong sumama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo ang aming Emmanuel, O God. Sa lahat ng oras, Panginoon, maranasan namin ang inyong kabutihan, Panginoon, at maghari kayo sa aming mga puso. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon at inihiling ko si Sister Eloy na tayo'y pangunahan. So bright, for Jesus born
Jesus, ang Mesiyas, ang tunay at nag-iisang anak ng Diyos. Sa inyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, sapagkat kayo lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.